Bagsak ang balikat na sumunod na lamang ako sa kanya. Gusto ko magprotesta pero wala akong magawa. Now I know. Gusto niyang ipamukha sa akin na ibang-iba na ako sa dating buhay ko. Na malayo na ang narating niya habang ako mababa na. Are you hungry? Tanong niya. Hindi ko siya maintindihan. Ang hirap niyang pakisamahan. Oo, tayong sagot ko na lamang. Let's go to our table. Inayaan ko na lang siyang dalhin ako sa table namin. Nagugutom na rin naman kasi talaga ako. Sir Eros? Nabaling ang atensyon namin sa isa sa mga bodyguards niyang lumapit. Sumenyas ng mukha namang nagkaintindihan sila kasi tumayo si Eros. I need to leave you first. May kailangan lang akong ayusin. Stay here and don't drink any alcoholic drinks, okay? Paalala niya pa sa akin. Narilito man, tumango ako. Na makaalis siya, doon ko inihilamos ang kamay sa mukha ko. Umasa na naman ako. Umasa na kahit papaano magiging mabait siya sa akin. But I was wrong. I was really wrong. I can see those girls around me na minamata ko. Alam ko, sinasabi nila inside their minds that I really looked like a nobody clinging around Eros' arms. I can't believe someone like her is married to Mr. Henderson. Dinig kong usal ng isang babae sa gilid ko. Siya ay isang walang tao na nais lamang magkaroon ng pera. Kumayom ang kamao ko. Look how plain she is. Hindi ba siya nahihiya na nandito siya? Ani pa ng iba. Binaliwala ko na lang sila. Kakain na lang ako at na makaalis na ako rito. Tinikman ko lang iba-ibang mga putahe dito sa table namin. Hindi ko alintana kung pinagtitingin na nila ako. I don't care anymore hanggang sa mauhaw ako. Luminga muna ako sa paligid at nang makita ang water, ay agad akong nitong tinawag kaya pumunta siya sa direksyon. Yes, ma'am? Tanong niya na makalapit siya sa akin. Pwede ba akong humingi na maiinom? Sabi ko sa kanya na kanatango niya. Yes, ma'am. Sandali lang po. Paalam niya at saka umalis. Bumalik naman siya na may dalang 4 na baso na may iba't ibang kulay ng liquid sa loob. Gusto ko pa naman tubig pero okay na to. Thank you. Pasasalamat ko na ikinatango niya. Kinuha ko ang kulay violet na inumin at inamoy. Napapikit pa ako na maamoy ang mabangong aroma na ito na gumuguhit na sa lalamunan ko. Ang sarap! Usal ng utak ko nang matikman ito. Kakaibang inumin na to. Napakasarap na bagay ang 3 pang inumin, ininom ko na. Teka, ba't parang umiikot ang paningin ko? Kailangan ko ulit ng tubig. Pinagpapawisan din ako, ang init. Parang gusto kong magkabad sa sobrang init. Tumayo ako at sinubukang maglakad hanggang sa mabangga ako sa isang lalaki. Alam ko tong amoy na to ah. Tama, si Eros to. What happened to you? Dinig kong alala niyang tanong. Shit, are you drunk? Frustrated na tanong ni Eros. No. Nagiinit na usal niya. Di naman siya uminom pero nagiinit talagang loob niya. Parang gusto kong magtanggal ng damit. Hinawakan kong laylayan ng shirt ko. Nang mga kamay na pumigil sa akin. What are you doing? Bulong nito sa akin. Mainit. Reklamo ko na di makatingin sa kanya. Ito ay ang isang sexing tonic na inumin. Uwi na tayo. Sabi ni Eros sabay buhat ang asawa. Lahat ngayon ng mata sa kanila nakatingin, pero wala siyang pakialam. Ang importante, maiuwi niya ang dalaga bago pa kung anong gawin niya. Di na siya nag-abalang magpaalam pa sa tito niya. Habang karga-karga niyang asawa nang ihumahalik-halik sa leeg niya, tapos hahagikik na parang batang pasaway. Nagiinit na rin siya dahil sa ginagawa ng dalaga sa kanya. He brought her here para masanay siya sa mundong meron na siya ngayon. His world. Ayaw niya itong mapahiya gaya ng nararamdaman niya pero wala siyang choice. He needs to do that para maprotektahan ang puso niya. Sana makaya niya. Na makalabas siya sa party kung saan niya iniwan ang asawa niya, agad niyang hinarap ang tauhan niya. Where is he? Talong ni Eros sa lalaking kausap niya. Iniwan niyang asawa dahil lang dito. Andun po sila sa parking lot, boss. Sagot naman ito sa kanya. Pagdating sa parking lot, nandun nga ang kanyang ibang tauhan, hawak ang isang lalaking nakaitim. Napatay ng mga to sa kanya. Bagamat kalmado, masasalamin mo pa rin sa mukha niya ang nag-aapoy niyang mata na kayang pumatay anumang oras. Matalim-matingin ang pinukol niya sa lalaking hawak ng mga tauhan niya. Nagagalit siya sa sarili niya. Sinabi niyang magiging maayos ng pakikitungo niya kay Sandra pero hindi pa rin maiwasang magalit kapag nakikita nito ang maganda niyang mukha. Nagagalit pa rin siya. He needs to be rude dahil kapag hindi niya ginawa, mahuhulog siya rito at hindi gustong mangyari yon. Boss, siya po yung sumusunod kay Ma'am Sandra mula kanina. Paliwanag ng isa. Naikyom naman niya ang kanyang mga kamay nang marinig ang pangalan ng asawa. Alam niyang balak nilang gamitin si Sandra laban sa kanya but he will never let that happen.
He may hate his wife pero hindi niya hayaang mapahamak siya. Why are you following my wife? Kalmado pero nakakapangilabot na tanong niya sa lalaki. Hindi ko siya sinusundan. Maniwala po kayo. Pagsisinungaling nito. Sino nag-utos sa'yong sundan mo siya? Pambaliwala niya sa sagot ng lalaki dahil alam niyang di naman to aamin. Wala po akong alam. Nauutal pa ang sagot niya. Inabot naman ni Eros ang baril niya at pinaikot-ikot sa kamay niya. Lying is a sin, don't you know that? Mapaglarong sambit nito kasabay ng pagtutok ng baril sa kanya na kinalakay ng mata ng lalaki. Wag po, magsasalita na po ako. Pagsuko ng lalaki na kinangisi niya. Finally, at halos may putok ni Eros ang baril niya na magsalita ang lalaki at sabihin ko sino nag-utos sa kanya. That jerk? Galit na bulong niya sa sarili. Tinignan naman niya ang mga tauhan niya para ayusin ang dapat ayusin. He needs to go back inside. Inintay siya ng asawa niya na nasaktan na naman niya dahil sa mga salita niya kanina. Pinakalma muna niyang sarili bago binalikan ng asawa. Vince, do you want to taste hell? I will let you taste the game of the devil. Bulong niya sa sarili niya. Napahinto pa siya sa paglakad na makita ang kaibigang si Craig na may dalang isang magandang bote. What's that? Isang sexy na gamot pampalakas. Ang aking bagong inuming pangkama. Good luck. Magiging mahabang gabi para sa'yo. Nakakalokong usal ito bago siya iniwan. Umiling na lang siyang tumingin sa likod ng kaibigan na papaalis. That jerk? Usal niya na may realize na may nagawang kalokohan ng kaibigan niya. Nagmadali siyang pumasok sa party at halos mapamura na makitang ayos ng asawa niya. Mabilis niyang inuwi ang asawa niya bago pa ito makagawa ng kung ano sa party na yon. She's burning inside at di niya ikakatawa iyon. Mabilis niyang tinapa ang numero ng kaibigan niyang si Craig only to hear na ibigay mo sa kanyang gusto niya. Ang epekto ng sexy daw next 24 hours. She will suffer for one day and if hindi niya nakuha ang gusto niya, her heart might burn because of heat. Sagot nito. Sunod-sunod ang pagmumura niya sa kaibigan niya. He don't want to do that pero he cannot risk her heart. Nanginginig ang katawan ko dahil sa nararamdaman ko ngayon. Ubo ako? What happened? Wala ko maalala. Ang tayong naalala ko nasa party ako dahil gusto kong pahiyain ni Eros. Uminom ako na napakasarap na inumin, tas pagkatapos nun wala na ako maalala. Napanguwi ako na maramdaman ko ang hapti sa pagitan ng hita ko. Nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Nasa kwarto ko ni Eros at nararamdaman ko ang pagtatubig ng mata ko nang ma-realize kung ano ang nangyari. Wala na. Bulong ko kasabay ng pagtulo ng mga luha sa mata ko. Natigil ako sa pag-iyak na magbukas ang pinto ng banyo at lumabas ang mala-Adonis na lalaki. Bagong ligo ito at kaya katayang pajama lamang ang suot nito at tumutulo pang buhok niya. Humigpit ang hawak ko sa kumot na tayong nagtatakip sa katawan ko at masama siyang tinignan. Enjoying the view? Nakangising usal niya na makitang nakatitig ako sa kanya. What did you do? Anong ginawa mo sa akin? Namumuhing tanong ko. Wala akong maalala sa nangyari. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa akin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko na lang magising sa bangungot na ito. Bakit sa kanya pa? I know you know what happened. I will not explain anything. You and me happened. Wala lang nasagot niya. Kumuyom ang kamao ko kasabay ng paghigpit ng hawak ko sa kumot at ang pag-agos sa mga luha sa mata ko. Wala talaga ako maalala sa nangyari. Wala. You. How dare you? Anong ginawa mo sa akin? Kasama ba to sa paghihiganti mo? Why do you need to do this? You're a devil. Humihikbing sigaw ko sa kanya. I can't believe he can do this. May mas isa sa mapapala siya. Nagtagis ang bagang niya kasabay ng pag-aapoy ng mata niya at mabilis lumapit sa akin ay kinaurong ko. Umupo siya sa kama at walang emosyong tumingin sa akin. Yes, this is part of my revenge. I want to own every inch of your body hanggang sa wala nang matira sa'yo. I am that devil. Malamig na tura niya na mas ikinahikbi ko. Kahit natatakot, isang sampal ang ibinigay ko sa kanya. You are a jerk. Mariing usal ko. Inawakan naman itong pisngi niyang sinampal ko at gumisi sa akin. This jerk owns you. Nakangising utal na. Patuloy lang sa pagtulo ang mga luha sa mata ko. Bakit ba nangyari to? Paano nangyari to? And for your information, you begged me. You begged me to touch and climb me last night. It is not me who wants you, it is you. Malamig ang tura nito na kinagulat ko. What are you saying? Bulong na tanong ko. Lumapit naman siya at tinawi ang
Mangilang hibla na tumatabing sa mukha ko. Pinunasan ng mga luha ko na kinahigpit ng hawak ko sa kumot ko. You drank the sexy tonic. You were in the heat last night and that thing was the only way to save you from your misery. I wouldn't want to touch you. Pag-amin nito na kinapantig ng tenga ko. Sexy tonic? Kiss me please? Nagiinit na usal ko. Kumabog ang dibdib ko na may maalala na nag-flash sa isip ko. No, this is not you. Pagpigil niya sa akin. Please Eros, ihatid mo ako mamayang gabi. Fine, let's do it. Just don't blame me after this. Napatakip ako sa mukha nang maalala ko ang mga nangyari. It's my fault. Kasalanan ko pala kaya nangyari yun. Do you remember? Malamig na tanong niya. Ang nagawa ko, nag-iwas ako ng tingin. Sinamantala niya. Hindi kita ginalaw dahil gusto ko. Ikaw ang nagmakaawa at naawa lang ako sa iyo. Malamig na turan niya. Napakagat ako sa ilalim ng labi ko. Parang ang bababa ko na para sa kanya. Kinamumihan ko aking sarili. Pero ginawa mo pa rin. Dahil din sa gusto mong maghingante, hindi ba? Mahinang usal ko. Tumayo siya at tumalikod sa akin para tuyuin ang buhok niya. Huwag kang masyadong kumilos. Isa ito sa deal natin. Pag-aari kong katawan mo simula pa lang. Hilingin mo lang sa isang gabi yon, may tumira sa sinapupunan mo. Gusto ko lang ng anak mula sa'yo, pero ayoko sa'yo. Malamig ang tura niya na kinakirot ng dibdib ko. Para akong sinaksak ng paulit-ulit dahil sa sinabi niya. Nasasaktan ako dahil sa sinabi niya. Napakatanga ko para maniwala na kaya niyang magbago. No, the old Eros was really gone. Hindi ko alam kung ano bang naging kasalanan ko para ganitohin niya ako. Why? Bulong ko na kinatingin niya sa akin. Matapang ko namang iniangat ang tingin ko para magtagpo ang mga mata namin. Why did you become like this? Why do you need to hurt me this much? Nakuha mo ng lahat. Wala ka nang tinira para sa akin. Bakit? Can't you just hurt me physically hanggang sa mawala ang galit mo? Puno ng hinanakit na sabi ko sa kanya. Nagtagis ang bagang niya dahil doon. You turned me into a monster. It's all your fault. Now remember everything. Marami ka pang babayaran sa akin at kulang pang lahat ng to bilang kabayaran sa nawala sa akin. Malamig na tugon niya. Fix yourself and change the sheet. Utos niya bago ko iwan sa loob ng kwarto niya. Inilamos kong kamay sa mukha ko. Do I really deserve this? Ano ba ang naging kasalanan ko sa kanya? Bakit di ko maalala? Dahan-dahan akong tumayo kahit napakasakit ng pakiramdam ko. Muli pa ako napaiyak na makitang bloodstain sa kama, sanin ng pagkawala ng pagkababae ko. It is my fault. It is really my fault kaya nangyari yun. Hindi ko sana ininom yun kung alam ko lang na magiging ganito. I hate him and I hate myself. Sunod-sunod ang pagmumura ni Eros na makalabas niya sa kwarto niya. Hindi niya dapat sinabi mga salitang iyon. Ang kulit niya talaga. Ginawa niya yon dahil ayaw niyang tumigil sa pagtibok ang puso ng dalaga. Kung alam niya lang na mangyayari yon kagabi, dapat di na lang niya ito iniwan. Sana pala sinamahan na lamang niya ito. Hindi niya sana makukuha ang bagay na yon. Ang bagay na importante sa kanya. Hindi pa siya handa at alam niya yon. He respect her. Kahit galit na galit siya dito pero umalis siya ng walang choice. Hindi niya gustong i-risk ang possibility na huminto ang tibok ng dibdib ni Sandra. Hindi siya maaaring makipagsapalaran at hindi rin niya masasabi yun sa kanya. Hindi niya gustong linisin ang pangalan niya sa dalaga. Okay lang talagang galit siya sa kanya. Deserve niya yun. At hindi lang niya makalimutan at mapapatawad si Sandra. Kailangan pa niya ng oras. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya. Tinaypa ang numero ng pinsan niya na agad namang sumagot. Yes? Anang Alice sa kabilang linya. Ilang segundo bago siya sumagot. I need the medicine. Niya. For? Para saan? Ayos ka lang ba? Nag-aaral lang tanong nito. Para sa isang tao, para sa isang first-timer, ito ay isang lovemaking. And it is her first time and I'm afraid that she cut him off. Okay, I got you. Magpapadala ko ng gamot. Nito. Hindi niya hayaan na magtanong pa ang pinsan niya dahil binabanan nito kagad ang tawag. He is worried. Kahit galit siya sa dalaga, nag-aalala pa rin siya dito. He don't want to see her in pain pero yun ang ginagawa niya. He is really a jerk. Pagtapos kong maligot magbihes, bumaba na ako para kumain. Tiyak na kababa na rin yun o di kaya pumasok na. Hirap na hirap ako maglakad dahil masakit ang hita ko. Wala rin naman ako magagawa. Nangyari na and it's really my fault. Hindi niya ginusto na may mangyari sa amin. Ako ang nagpasimula. Nang makarating ng kusina, nagulat pa ako ng datnan si Eros, nakatalikod na tahimik na nagkakape.
Nabuhay na naman ang kaba sa dibdib ko at aktong tatalikod na lang at hayang umalis na muna siya na magsalita ito. Breakfast is ready. Aniya na nagpatigil sa akin. Pagmamayari niyang lahat sa akin kaya kahit ayoko, tahimik na lang ako at dumiretso sa upuan sa tabi niya. Ika-ika pa akong pumunta doon. Tinitigan niya ako at kinakulot ng noo ko. Bakit? Does it hurt? Tanong niya habang nakatingin sa hita ko kaya napaiwas na naman ako ng tingin. Bakit niya tinatanong ang obvious na bagay naman? No, sagot ko. Liar. You're really a liar. Bulong nito at nagpantig naman ang tinga ko na masama siyang tinignan. Why? Why do you need to know if I am hurting? Wala ka namang pakialam kung nasasaktan ako o hindi, di ba? Galit na usal ko. Akala ko magagalit siya pero hindi. May nilapag lang siya na paper bag sa harapan ko. That's the medicine. It will help your... Tiniklop na lang niya ang bibig niya at nagsimulang kumain. Gulat na gulat ko pa siyang tinignan bago kinong paper bag. Di ako makapaniwala. You don't need to do this. Malamig na turan ko. But I want to. Let's just pray na may mabuunat sa nangyari sa atin. I am your first kahit hindi mo alam at ginusto. Once you conceive with my child, our deal is off. You can have your house and companies back. Ani at di ko siya makapaniwalang tingnan. I hate you. Bulong ko na kinatagis ang bagang niya. Just hate me all you want. Your hatred doesn't matter to me as long as I own you. Aniya. Paano ko mamahalin ng isang tulad niya? 2 weeks had passed mula na mangyari ang bagay na yon. Naging normal ulit ang pakikitungo niya sa akin. Siguro wala lang sa kanya yung nangyari. Hindi big deal. Hindi hanggang kagaya ko na hanggang ngayon sising-sisi dahil sa kanya ko naibigay ang bagay na yon. Napatingin ako sa cellphone na mag-vibrate ito. Eros, wag laktawa ng iyong pagkain, Binibini. Ewan ko pero lima ko napangiti sa mensahe niya. Oo, galit ako sa kanya at alam ko, ganon din siya sa akin. Pero hindi nakakalimutang palalahanan akong kumain araw-araw. 2 Eros. Ayoko. Tayong reply ko bago isend sa kanya. Okay na sigurong ganito kami. Neutral. Kesa nagsisinghalan lagi. Eros. Good. See you later. Muling mensahe niya. Sa 2 linggong nakalipas, ramdam kong pagbabago sa relasyon namin. Ang dating puno ng takot na palitan ng pagkakomportable. Ewan pero naging komportable ako sa kanya. Uy, lalin mang iniisip pa. Napatingin ako kay Claire. Naging official best friends ko na silang dalawa ni Steph. May problema ba? Wala naman. Sagot ko rito bago ko ngumiti. Namimiss mo na bang husband mo? Taas babang usal ni Claire na kinapula ng pisngi ko. Oh my gosh, totoo ba? You're blushing. Panggagatong pa ni Steph. Tigilan niyo nga ako? Natatawa kong sabi sa kanila. Ang kulit eh. Bakit ko